yung naging kasalanan natin nung tayo hindi pa nakakaunawa sa salita ng Diyos. Hindi kasi tayo nakakaunawa eh. Wala tayong tamang kaunawaan sa salita ng Diyos, kaya nagagawa natin yung mga kasalanan natin. Naging masama tayo, naging makasalanan tayo sa harap ng Diyos. Subalit, nakasupong tayo ng biyaya sa Kanyang banal na harapan. Sa tulong at gabay ng Banal Espiritu, nung tanggapin natin ang ating Panginoong Kristo, siya yung naging refuge natin, mga kapatid. At makikita natin na talagang napakabiyaya ng Diyos natin, mga kapatid. Kung tutusin, talagang hindi naman tayo dapat makatanggap ng ganitong biyaya eh. Subalit, alam natin, before the foundation of the world, nandun na tayo eh, bahagi na tayo ng Diyos. Hindi pwede na mangyari na mawawala ang isa sa atin pagdating ng rapture, kung ito ay before the foundation of the world, andun na tayo sa kaisipan ng Diyos. Yung kaisipan ng Diyos, mangyayari at mangyayari yung mga... Kung ano yung nakasulat dito, mangyayari at mangyayari, mga kapatid. Tanggapin man ng tao, ito man ay ayawan ng tao, ito man ay baliwalain ng tao, o yurakan o duraan ng tao. Letra to, subalit yung Espiritu nagbibigay ng buhay dito, yun ang magbibigay ng bindikasyon na totoo lahat ang nakasulat dito. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, nalaman natin yung instruction, mga kapatid. Dan dati, hindi natin alam yung instruction. But, nagkaroon ng propeta na isinugo sa huling panahon ito. At nakita at naunawaan natin na yun pala ang gusto ng Diyos upang tayo makalapit sa Kanya. So, kailangan lang tanggapin natin yung sinasabing refuge na bibigyan ng Diyos sa atin. At ang refuge na ito ay ating Panginoong Kristo. Once you get in the place of refuge, you are secured, sure, and you have a rest in your soul, mga kapatid. Sabi nga ni Apostol Pablo, and had raised up together, sa Ephesians 2:6, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. He is the mighty tower, the righteous run into it and are safe. He is the rock in the weary land, a shelter, our shelter in the time of the storm. Wala tayong magiging complain, mga kapatid. Ang isang regret lang natin, bakit ngayon lang natin nakilala ang ating Panginoon. Dapat noon pa, sana noon pa, mga Panginoon, dahil makikita natin na talagang yung paraan ng Diyos talagang hindi mo masukat sa iyong kaisipan. Maaring may mga iniisip tayong mga paraan ng Diyos, subalit katulad nga sa paglapit ng mga tao sa sanlibutan ito, sa mga denominational churches, may paglapit kasi ang tao na akala nila yun ang sakdal na kalooban ng Diyos. Subalit pagdating sa dulo, ito ay magdudulot lang ng kamatayan. At ang pressure ng mundong ito, makikita natin, mga kapatid, na talagang simula pa nung ipanganak tayo, pressure na tayo sa pag-aaral. Pressure tayo. Nag-graduate tayo, nagtrabaho tayo, pressure pa rin tayo. Hanggang sa dumatong tayo dito sa Doha, pressure pa rin tayo, mga kapatid. At malayo tayo sa pamilya, ganong pressure ang kinakaharap natin. Hindi natin alam kung ano nangyayari sa pamilya. Pero ang nagbibigay sa atin ng comfort ay ang salita ng Diyos. Amen. So, may mga bagay kasi na pag nakakaramdam ng pressure ang tao, may mga way out sila na sarili nila eh. Maninigarilyo, magiinom, magliliwaliw sa mga karaoke bar, sa mga yung sabi nila pantanggal pressure. Subalit ito, mga kapatid, ito ay temporary relief lamang. Ang totoo nun, they are putting much more pressure. At saka ang solusyon ng mundong ito ay pang sandalian lamang, temporary lamang. But as a Christian in this end time, I know a permanent solution, mga kapatid. It's not only a permanent solution, but it is eternal solution. At sigurado ako, alam nyo rin yung eternal solution na yun. Dahil kung hindi nyo nalalaman ang eternal na solution na ito, hindi tayo magtsatsaga dito, hindi tayo magtatagal dito. So bakit tayo nagtatagal dito at yung iba, naka-attend ng isang araw, makita mo wala na. Merong mga parabang skeptical na
A-attend, hindi. Na para bang hindi sila sigurado. Pero bakit tayo patuloy, the same pace, the same kagalakan ang nararamdaman natin? Amen. So makikita natin mga kapatid, kung pressure man sila sa labas, hindi tayo pressure sa loob. We are in a very comfortable at in a very, very, very good condition, mga kapatid. Amen. Amen. So, at alam natin na nung tayo ay mawala sa pressure na ito, isa lang yung ginawa natin. Tinanggap natin yung sinasabi ng ating Panginoong Kristo na kailangan tayo ay ma-born again. Ito kasi yung umpisa. Kaya ako ito binabanggit muli para doon sa mga kapatid natin na hindi pa tumatanggap. Kasi ang bautismo ang pinakunang hakbang upang tayo ay maangkin ng Diyos na ikaw ay kapamilya niya. We have to experience it. Wala ditong membership. Hindi membership ang pinupunta natin dito. We are born again Amen. sa Spirit ng Diyos. Hindi tayo na member again. Kasi dati member tayo ng Katoliko, tapos magbe-member again ng Baptist o ng Methodist o ng Iglesia ni Manalo o ng dating daan. Subalit, makikita natin ang mga bagay na ito ay talagang wala sa tamang pagsunod, doon ka magkakaroon ng pressure. So, unang-una sa lahat, kailangan tama yung maging unang hakbang natin upang makawala tayo sa pressure ng mundong ito. Makikita natin na talagang nung si Adam ay walang ka-pressure-pressure, lumabas siya salita, nagpagal na siya. Kaya hanggang ngayon, dala-dala natin yung pressure na yan. Amen. Only pure Word of God can let you off on that pressure. Yung purong salita ng Diyos, yun lang ang pwedeng magkaroon ng paraan sa iyo upang ikaw ay mawala doon sa pressure na yun. At maaring makikita natin na kung tatanggapin natin ang ating Panginoong Kristo, we are under the blood of our Lord Jesus Christ. He is our mighty tower. Amen. That is the mighty name. It is the safest refuge eternally, and we have a fellowship with our brothers and sisters, and fellowship with our Father God and our Lord Jesus Christ. So, only pure of God can let off that pressure. Right. Amen. Nung tayo ipinanganak sa mundong ito, mga kapatid, matinding pressure ang naranasin dahil tayo nasa bagsak na kalalagayan. We are wandering here on this earth, not knowing there is a city for the children of God para sa atin na whose builder and maker is God. And while we are wandering on this wilderness, there is a prophet sent by God that came to us and told us there is a land that was flowing with milk and honey. Tipo at larawan ito ng great warrior na si Joshua, mga kapatid. Children of Israel don't know nothing about that place, but they followed. Sumunod sila until they came to Kadesh Barnea. At alam natin, ang meaning ng Joshua, it is a Jehovah Savior. He went over the river Jordan and brought back the evidence that the land was there. Meron talagang pwedeng lugaran ang tao na magpamilya siya, na magkaroon siya ng bahay, at magkaroon ng bansa, at ang Diyos ang magbibigay ng blessing sa kanya. It is a good land. Sabi niya, it is really flowing with milk and honey. At He brought back the evidence, a bunch of grapes that 2 men carried. Bit nila yung grapes. And after experiencing all this greatness of God, and they have died there and paced their graveyards, and they are blessed ones laid on their graves because there are a great event that will soon coming. So, nung makapunta sila doon, talagang alam nila may kagalakan sila na may mangyayari. At ang mga bagay na ito, after all this pressure, these Old Testament saints tasted the promise of resurrection, mga kapatid. Sa Matthew 27:52, and the graves were open, and many bodies of saints
which slept arose and came out of the graves of his resurrection and went into the holy city and appeared unto many. At bakit nangyari ang mga event ito? Because there came a great warrior once again for the, sinasabi natin, the greatest warrior of them all, ang ating Panginoong Kristo. Sabi nga sa Galatians 1:4, who gave himself for our sin that he might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father. So makita natin that Jehovah made flesh and dwelled among us. He came and told us, ang ating Panginoong Kristo, na tipot larawan, ang sinasabing antitype. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would not have told you. I go to prepare a place for you. If I go and prepare a place for you, I will come again, mga kapatid, and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Although we have a land here, where we can build our home, raise our family and children, and manifest our Christian living, but in that land, where a man doesn't die, hindi siya mamamatay, where we can get old, we will not feel pain, we will not cry, we will never hungry. Jesus Christ is the Joshua for us, mga kapatid. He came to his Kadesh Barnea. It is his judgment seat, sabi ng ating propeta. Kadesh Barnea for him was the Calvary. Sabi niya, where he bore all our sins, and then he crossed over in Jordan River, his death, and come back on the Sunday morning, bringing the evidence to us that man can live again after death. Kaya naman ito ay nangyari sa mga Old Testament saints, mga kapatid, yung pagkabuhay na maguli ng unang mga tinawag sa first phase ng resurrection. He brought back group of grapes too and told them that to wait in Jerusalem in the day of the Pentecost. They got all the bite at natikman nila mga bagay na ito. So, and on the day of the Pentecost, the pillar of fire separated and tongues of fire set upon them, and they speak in tongues, God dividing himself among his people. So, nabiyayaan tayo. Kasama tayo, mga kapatid. Hindi lang sa kanila yon ang pangako yun. Ang nangyaring yun para sa atin, kaya nasulat ito sa aklat. Dahil tayo ay tatanggap din at bibiyaan din ng banal na Espiritu. So we are already near in the final stage, mga kapatid. Hinihintay natin yung magaganap na paggagaw. Isa lang ang kailangan gawin natin, patuloy tayong manatili sa salita ng Diyos. Patuloy tayong mag-alalayan, patuloy tayong magmahalan, patuloy tayong magbigayan ng respeto sa bawat isa. Yung pagmamahal, at alam natin ang pagmamahal na ito ay ang pagmamahal ng Diyos. Hindi yung pagmamahal ng Pileo, kundi yung pagmamahal na agapaw na galing sa Diyos. Ito yung pagmamahal ng Diyos na pag hindi ito ayon sa salita ng Diyos, remind our brothers, our sisters, kung ito ay hindi ayon sa salita ng Diyos. We have already that life. It's not an ordinary life. It is eternal life. It is the Zoe, sabi nga ng ating propeta, God's life in us, because we are sons and daughters of God. It takes the pressure away when we recognize the position we hold in Christ by receiving the Holy Ghost. God's own life. Yung Holy Ghost, it is the Zoe, the God's own life. We can't die anymore because God cannot die. We're eternal, sabi nga ng ating propeta, napakaganda nung sinabi niya. We're eternal with the eternal. So, 1 Thessalonians 4:17, then which we are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. And we are waiting and groaning for that glorious time of redemption of our body, mga kapatid, to meet our Lord Jesus Christ in the air, and shall we ever be with the Lord. So again, for our final verse this morning, 1 Thessalonians 4:18. Wherefore,
comfort one another with His Word. Patuloy tayo magpalakasan mga kapatid, mag-aliwan, magtulungan, magmahalan. Let us comfort one another, not of the things of this world, but comfort one another with God's Word. Salamat sa Diyos at purihin ang ating Panginoon so Kristo. Praise God. So, magsitayo tayo mga kapatid. Magpasalamat tayo sa ating Diyos na buhay at sa ating Panginoon so Kristo. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Diyos, muli Lord God, patuloy po kami nagpupuri, nagpapasalamat at you let off the pressure mga kapatid sa mga sitwasyon namin ngayon sa pagkakataong ito Lord God. Alam po namin na nagiging komportable kami dahil kami po ay nasa loob ng inyong mga banal na salita at patuloy na sumusunod Panginoon Diyos sa inyong sakdal na kalooban Panginoon Diyos. Patuloy po kayo magturo Panginoon Diyos. Kayo po ang maggabay sa amin sa tulong at pag-aalab ng Espiritu Santo sa aming puso. Alam po namin, Panginoon Diyos, na patuloy kami makakalakad ng sakdal sa inyong banal na harapan. Tulungan niyo po ang bawat isa, Lord God, at ang mga kapatid namin, Panginoon Diyos, na malalayo sa amin, Lord God, kayo rin po magbigay ng kagalakan at magbigay po, Panginoon Diyos, ng kapanatagan sa kanilang puso na alam po namin na saan man panig ng sulok ng mundo, Panginoon Diyos, nandun po ang pressure ni Satanas, Lord God. Subalit, kayo po patuloy na magbibigay sa amin ng kagaanan, ng kakomportablehan, Panginoon Diyos. Dahil kami po, Panginoon Diyos, ay nasa loob ng inyong mabanal na salita. Walang ibang ligtas na lugar kundi sa inyong mga banal na salita, Lord God. Muli, O Ama, kayo na po ang bahala sa bawat isa, sa lahat ng mga makakarinig, Panginoon Diyos, ng mga mensahe sa huling panahong ito, Lord God, sa pulpitong ito na nagbumula sa lahat ng mga kapatiran, sa lahat ng mga hinirang ng Diyos, Lord God. Alam po namin na kayo po ang gagalaw sa buhay ng bawat isa at kung loobin nyo na mangyari yung sakdal ng kalooban, ang dumating na aming Panginoon so Kristo at salubungin namin siya sa alapaap, Lord God. Muli, nawa, wala pong maiwas sa amin, wala pong mahuhulog sa amin, Panginoon Diyos, at wala pong makakalimot, Panginoon Diyos, na kami po ay before the foundation of the world ay talagang pinili nyo na at laging ipatatak sa puso namin, Panginoon Diyos, na kami po ay anak ninyo. We are the sons and daughters of God. Lord God, salamat, Lord God, sa oras na ito at patuloy kayong pupurihin, patuloy namin kayong dadakilain at patuloy namin kayong pasasalamatan sa pangalan ng inyong bugtong na anak, ang aming Panginoon sa Kristo. Amen, Lord.